What's up, parts? Sabi ni Senator Marcoleta, pag daw ang hudas ay naghudas ka sa grupo, mas masalo ka pa sa hudas. Kaya pag-usapan natin yan. Huwag mo na kayong alis, ha? Okay? Alrighty, back to Pinoy Lens. Kamusta po kayo diyan mga Pilipino? No, kayo po ay sana nasa mabuting kalagayan pa rin, no? At sana po ay kayo ay hindi masyadong nalulungkot sa mga nangyayari sa ating bayang Pilipinas. And it's hard to say na tayo po ay pinaliligiran ngayon ng mga grupo ng bangag at talaga pong kailangan na po natin ay sana ay i-wish natin na magbago na po, no? And then paano magbabago kung talagang ang gobyerno ay addict, no? Addict sa mga pera, addict sa kapangyarihan, no? Yung pulburon wala na yun, common na lang yung kay bangag. Ika nga parang yosi niya na lang yun. It's so sad. But anyway, siyempre bago tayo patuloy, batiin po natin ang ating pong overseas Filipino workers. Kayo pong mga overseas Filipino or family workers po diyan, kayo po ay mag-iingat din sa ating sa iba't ibang bansa, no? At alam naman natin na may kanya-kanya tayong batas when it comes to different kind of countries. So ingat po kayo dyan, sundin na lang po natin. Itabi na po natin pagiging matigas ng ulo katulad sa Pilipinas at tayo po ay magtrabaho ng tama. At syempre po, inyo po laging ititreat naman ng sarili nyo dahil alam nyo naman, no, it's not really always the money. It's always life. Enjoy nyo yan, no? Isama nyo na lang ang ating lagi sinasabing Starbucks. Alright. Sige po, ingat po kayo. Tawagan natin ang ating mga mahal sa buhay, mga OFW, at kayo naman po mga Pilipino. Tawagan nyo ang inyong kamag-anak sa ibang bansa dahil nalulungkot po yan. No? Huwag nyo pong pababayaan. Okay? Already, ngayon ang ating po ay simple lang naman ang ating pag-uusapan. Na nagustuhan ko yung sinabi ni Senator Marcoleta na kapag ikaw ay naghudas, ay talagang grabe ka pa sa kahudasan. No, tama naman yun. Biro mo, pinaghirapan nyo nga naman na makuha ang majority sa Senado dahil alam naman po natin ang mga minority ngayon ay mga utak biya. No? Talagang magsasabi natin ng mga whiners. No? At talagang magsasabi natin ng mga full of shit. No? At walang iba kundi nga. No? Lalo na ngayon sa nangyari, no? Next topic ko po yun at tatapusin ko muna to ay tungkol po sa pag-walk out ng mga hinayupak. No? Yan, mga Pilipino na kung saan kayo madadalas o mapapadalaw dito, yan ang mga binoto nyo mga hinayupak. Red na loops. Si Erwin Enrich na merong cash the house sa Porter Ranch dito sa California. Ayan. Pukin inang yan. Tapos sasabihin niya na maglalakas loob siya mag-walkout kasi hindi niya po kaya i-debate si Senator Marcoleta. Yan lang naman po yan. Kunyari lang na meron kami prinsipyo. Oh, dahil hindi nila dinadaan sa rules. Mga hinayupak na to. Alam mo kung sino magagaling. But anyway, ituloy po natin. Ito po si Senator Marcoleta, no? Ang ating pong idol, no? Siya po ay nagsalita po sa interview sa isang, I think it was SMNI who interviewed him regarding po dito kay Senator Bato, no? Palakpakan dito natin si Senator Bato, no? At si Senator Bato po ay ngayon ay wala na ho sa Senado at siya po ay nagtatago dahil nga after po ma-lift ang TRO, no? Kakasabi lang po yan ni Pinoy Except, ako rin po yun, no? Ay siya po ay nag-iingat na muna. Kasi nga, hindi pa naman tapos ang laban. Ika nga, ang TRO na yun ay para lang sa mga naghaharas sa kanya ng mga NBI at ang mga CIDG o PNP na napag-utusan lang naman ng mga utak pulburon sa NBI at sa CIDG. Wala po tayong magagawa. Alam naman po natin na ang ahente ng NBI at saka ang CIDG na PNP ay sumusunod lang. Dahil if you don't listen to me, you are fired at kakasuhan pa kita. Ganyan na ganyan po sa Pilipinas ngayon, ganyan na ganyan ang gobyernong bangag, ay wala po tayong magagawa. Ganyan talaga. No? At kung kaya nyo harapin yan araw-araw sa buhay nyo, then what can we do? All we have to do here is just voice out, i-explain sa inyo what's going on, and that's gonna be up to you guys. Anyway, ito po si Senator Marcoleta ay nagsalita tungkol po sa mga naglalabas ng balita na, you know, paano ba ang gagawin nila pag meron daw isa o dalawa nanililigawan ng mga minority bloc na para sumama sa kanilang grupo para sila ay magkaroon ng maleta. Maleta. Ibig sabihin ay para sila ay magkasama-sama at mahawakan ulit nila ang Senado. No, ang sabi kasi ni Ping Bading Lacson ay sinabi niya na may babalik lang daw ang tiwala ng taong bayan sa Senado kapag daw ito ay inayos. Ping Lacson, kung may manonood man ng mga isa sa mga aso mo, kayo ang sumira ng Senado, hindi yung bagong majority ngayon. Ginagamit nyo lang yan kasi kayo yung mga bitter, mga buwakan ng ina nyo. Anyway, tuloy natin, baka tayo mabatukan ni Senator Marcoleta at sabi niya nga no, dito sa video na to ay siya po ay, yun nga, sabi niya na pagka may naghudas sa kanila ay mas masahal sa hudas. At sabi niya kasi, alam mo, hindi gawang biro yung ginawa ni Senator Bato kasi nga
Dahil sa kanya, nag-risk siya pumunta sa Senado para bumoto at alisin ang tuta ng Malacanang. No? Kilala niyo na kung sino. At para makuha nila ang kontrol ng Senado at mabuksan po muli ang Blue Ribbon Committee. Sana nga po, no? At may balik na po sa kahusayan ng Senado. At alam naman natin na puro basura nung ito'y hawak ni Tuta Soto, no? Si Pepsi Paloma Boy at si Ping Lacson na iniiwasan ang 18 ex-military na kakutsara. Ay, kagrupo niya rin dahil military din siya. Dapat nga, di ba, matuwa siya. Dahil na andun yung mga 18 military na sabi, oh, wow, saludo ako sa inyo. Dapat matuwa si Ping Lacson. Ang balita ko, ito pala si Ping Lacson, hawak pala ng ER. Yung ng ER. At may kumakalat pa, si General daw. Bading! Oy, Ping, hindi ikaw yun ha, pero ewan ko, who knows? Anyway, tuloy po natin, ipakita po natin yung video nga sinasabi ni Senator Marcoleta, and this is a message sa mga ibang grupo ng Brave 13. Alam nyo, pinaghirapan nyo yung Brave 13, hawakan nyo yan, panghawakan nyo na yan. May attempt ba talaga na recruiting ibang nasa majority ngayon? Oo naman. Nga sila umiikot minuto eh. So it's a failed coup. A failed coup dito. Hindi naman natin masasabing nag-ano pa lang naman sila kayo naman. Halimbawa ikaw. Alam nilang hindi ka, alam naman lang matatag ka. Hindi naman nila pupuntahan. Yung alam nilang merong vulnerabilities. Yung pwedeng takutin. Diba? Kaya lang, ewan ko kung matatakot nila. Yun, ang nangyayari ngayon, no? At balita na si Joel Villanueva ay balak kasuhan o kakasuhan na raw next week, no? Ang si September. Siyempre po si Jingo Estrada at si Cheese Escudero. Alam mo, well, iba pang topic to, no? Pero nabwisit na naman ako dyan sa dating US na bumili ng citizenship sa Hawaii na itong si Erwin aka Enrich Tulfake. No, ang bendalo na ulul ng mga Tulfo ay talagang ang yabang magsalita. Come on, Tulfo. Kita-kita naman, sabi ng 18 ex-military, isa ka rin sa may maleta. Hindi pa tayo tapos. No, walang hiya ka talagang kapal ng mukha mo. But anyway, tuloy po natin. Alam mo sabi ko sa mga kasama ko. Ito sabi ko, I just said to paraphrase what Senator Camille said on Wednesday night. Kasi nakita niya talaga, na-experience namin kung ba't kailangan gawin sa Senado. They have desecrated the Senate crowd. Hindi nangyari sa buong kasaysayan. Totoo rin yan, no? Biro mo, na dahil sa, yun nga, nangyari kay Senator Bato, pinuntahan siya ng NBI doon, hinaharas siya, nagpakaputukan pa ang OSAA at ang NBI, at hanggang ngayon ay ini-investigate pa yan. But what I'm saying is, kung may kakalas nga ba naman sa 13, no? Aba, para naman binaliwala nyo yung nangyari. Di ba? Ika nga, kasubuan na yan. No, kaya sana nga, tama si Senator Marcoleta, na matatag ang Brave 13. At sana, madagdagan pa. Balita ko nga raw, nagbabalak daw yata lumipat yung yung Leon Guerrero. Hindi. Binawi daw Leon! Aba, hindi ka mahilig ka sa majority. Ayan na, gawin mo na. Punta ka sa majority. Tara na. Para naman na kahit pa paano, kahit pa sabihin na ikaw ay silent or quiet, di ba? At least malaman na you are strong and brave. Hindi ko nasasabihin niya, sinabi niya. Pero ipaparaphrase ko. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo, pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin, sa palagay ko mas masahol pa sa kay Lucas. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato hindi niya kailangan dumating ng araw na yun. Wala akong expectation na talaga. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Tama din yun, no? Biro mo, nirisk niya yung sarili niya. Alam niya meron siyang warrant of arrest sa ibang bansa na walang kwenta at parang papel de hapon lang naman yung hawak ni Trillanes. No? Ay talagang sayang talaga and he risked it. Kasi he wants change. Gusto ni Senator Bato na baguhin ang Senado dahil alam naman natin na si Tuta Soto ay talagang isa yan sa Bendaloren. Kaya sinasabi nila na sila ay matinoy, minority, at sinasabi nila ibalik daw ang respeto sa Senado. Mga ulul. No? Alam naman natin na kayo ang talagang may problema sa Senado. No? Yung tatlong dilawan. Ang tatag-tatag dyan dati. Look at them now. Higop ang puwet sa puwet ni Bangag. No? Paano ka maniniwala? Di ba? Si Tito Soto. Galit na galit sa mga droga yan. Ngayon, kasama niya ng droga. Si Ping Lacson. Magaling daw na investigator yan.
nag-i-investigate, tinigil ang Blue Ribbon. Si Aquino, si Wow Dagat, at syempre, yung radio caster na naman, yung dalawang idol daw sa radyo, yung dalawang ulul na tulpok na tinatawag na tulpik na ngayon. Bendalo, brothers. My gosh, ang tapang nyo. Kung lintik nyong sigawan yung mga taong sinisigawan nyo sa radyo, pero pagdating sa flood control, tahimik kayo, mga hinayupa kayo. Bakit? Kasi nga naman si Bendalo Boy, si Tulpik, no, si Enrich, maleta. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para ano ba, sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, hindi na gagawin nila. Do you think, makikita pa natin sa Senado, mataas nilang makuha? Kasi, wala na, kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya, nirisk niya yung buhay niya. Kailan namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. That's right. He owe it to himself. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. May buhay na yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sino walang konsensyon kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire lawyers. Pwede ka makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig, sino tutulong sa'yo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si BRRT. Kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung gano'n lang, makita ko lang. Lungayin niyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, send ako Hindi nila ako pinagbigyan. Yun. Palakpakan po natin si Idol, no? All I can say, my perspective here is it's really hard to betray your group. Lalo na sa mga ganyan nangyari. Nagkaputukan, wala naman nasaktan. Sabi nga ni Hontiveros ay parang wala naman daw nangyari. Inayupak na akbayan na NPA na yan. The thing is here is that is the sign na talagang Senator Bato risk himself to go there just to vote kung ano man ang kailangan para maibalik ang dangal ng Senado. Walang dangal ng Senado nang hawak ni Tuta Soto eh. Wala. Bastusan lang talaga. At ngayon, kung umakto yung mga minority, no? Na parang inaapi sila, nakita nyo naman yan. Ngayong May 26 at 25-26, yung kanilang session, may pa-walkout pa, di ba? Yan ba ang tinatawag mong minority na may dangal sa Pilipino? Ulul ulit, di ba? Yeah. Sabihin na natin may mga kaso yung mga ibang majorities na Senado. Bakit? Sa minority ba? Wala? Talaga? Sigurado kayo? So yun lang ang aking masasabi dito mga parts, no? Senator Bato risk his life. I'm not saying na tumakas siya sa batas. Pero sana man lang, no, ay maging fair ang process ng law. Magkaroon muna ng proseso sa local court kung talagang ibibigay siya sa ICC, which is hindi na tayo wala na tayong jurisdiction doon o wala na silang jurisdiction sa atin. Pero ang katuwiran ng mga nagmamagaling na hindi naman daw nangyari yan after na yung pag-withdraw ng Pilipinas. Yun daw ay before mag-withdraw ang Pilipinas. Yun doon nagkakaroon ng debate. Diba? May nagsasabi na once na nag-withdraw ka na, no matter what, kahit paano nakala, merong gulo, problema na namin yon. Get the F out in our country. Meron naman nagsasabi, hindi, kasi ginawa yan bago yung withdrawal. So marami. And I just hope that SC ay magdesisyon na about Senator Bato. Kawawa to SC. Kawawa Senator Bato. Magiging katulad na naman ni Tatay Digong yan. And you know, SC, no, na pinupolitika lang talaga itong mga to. Kung may kaso sila, nasaan ang kaso nila sa Pilipinas, local? Dapat, kung may kaso sila sa local, mas matibay siyang mapadala sa ICC. Dahil meron kayong katibayan na, nang abuso ito si Senator Bato, nang abuso ito si President Duterte. Pero wala, di ba? Bigla na lang dinala sa daig si Tatay Digong, illegally. And now, gusto nila gawin yung kay Bato. Who's next? Senator Bongo? See? Si Senator Bongo nga, wala naman talaga dyan eh. But they are making cases to him, against him. Di ba? Alrighty, hanggang dito lang po at sana po ay may nakuha tayo o kayo sa mga sinabi ko, no? Sa akin kasi, iba-iba ang kwento nila. Pero nababasa ko sa aking perspective na ito talaga ang nangyayari ngayon. Correct me if I'm wrong. Put it on my inbox or the comment at next vlog ko, pwede natin sagutin. Huwag na kayo katulad ng iba na hinihingi ko yung comment nyo pero ang sagot ay ulul. Yung isa naman, fake news. Yung isa naman, bayad ka. Huwag ganun. Hindi ko naman pwede sagutin na nakalagay dito sa window ko, ulul. Di ba?
Kung ganun, kinakailangan magbigay ka ng comment. Eh, pag naman sinabi mo, Pinoy Lens, siraulo ka kasi ikaw, DDS ka, lustay ka rin, lustay. Huwag naman ganun, mga pards. Bigyan nyo ako ng isang comment na pwede natin sagutin. Diba? Bakit nga? Tama ba yung nangyari kay Senator Bato, kay Tatay Dico? Tama ba yun? Legal ba yun? Nasa process ba yun? Diba? Hindi yung Pinoy Lens, damo! Anyway, hanggang dito lang muna po tayo. Marami po tayo pag-uusapan pa. Ito na muna kay Senator Marcoleta. Alam mo, ang ganda na sinabi niya, no? Kung what do you call this, VP Sara ay nagsabi na, ano ba dito, sa barito? Ito. Ano, wala na, man? Nawala. Ito. Kung sinabi niya, sabi ni Ma'am Sara na you may try to destroy her. You can skin her alive, burn alive, and throw my ash to the wind, her ash to the wind. But let it be known, you will find me unbound. Ang ganda, no? Ibig sabihin, lumalaban niya talaga. Nobody can manipulate her. Now, si Senator Marcoleta meron ding mga message na gano'n, and I like it too. No, hindi ko pa lang naaayos pa mabuti. Pero the only thing na sinabi niya ay kahit ako na lang ang mag-isa, lalaban pa rin ako. Senator Marcoleta, you are the best. Ang wish ko na lang po ay sana ay magkaroon pa ng 10 o 13 o 24 na senador na katulad mo. Pag yan ay nangyari po, Senator Marcoleta, oh my gosh, tapos ang executive, tapos ang Congress. Ang ganda ng Pilipinas dahil sa mga katulad mo. At ni Vice President Sara Duterte, okay? Alrighty, hanggang dito lang po at sana po nagustuhan niyo po. Sabi nga ni Senator Marcoleta, no, ay hopya lang, makontento ka muna. At syempre, sabi naman ni Vice President Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. Atin yan eh. Di ba? Ibalik natin ang respeto, ibalik natin ang dangal sa Pilipino at sa ating bansa. God bless. Thank you. Shukran.